Mga bagong mukha na naman ang iluluklok sa Senado. Ito ang pamagat ng artikulong nalathala sa Filipino Star ngayon ng batikang kolumnista at manunulat na si Jarius Bundok sa kanyang Sapol Column Opinion. Ganito ang kabuuan ng kanyang sinulat na artikulo. Pakitaas lang ang kamay, mga kandidatong senador ni Rudy Duterte. Sino sa inyo ang mangangakong sasakay ng jet ski patungong Sandy Cay? Magtatanim doon ng bandila ng Pilipinas at magdedeklarang amin ito. Pakitaas din ang kamay, mga kandidatong senador ni Bongbong Marcos. Sino sa inyo ang mangangakong tatanggihan at ibubunyag ang anumang pork barrel, maging highway rack nettings, cat's eyes at safety roller barriers o kunwaray pondong kontrabaha at pang-ayuda? Sa mga ganyang pangako na silo ni Duterte noong 2016 at BBM noong 2022 ang boto ng marami. Parehong napako, hindi na pwedeng pagtiwalaan ng mga partidong politikal. Ang Partido Demokratiko Pilipino laban ay inagaw lang ng mga bilyonaryong cronies ni Duterte mula kay Senador Coco Pimentel. Lumihis na ito sa landas ng yumaang Founder Senate President Nene Pimentel na isulong ang demokrasya at kapakanan ng maralita. Ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas ni BBM ay binubuo ng 5 partidong pinapunduhan ng oligarchs. Ito ang Nationalist Party, Nationalist People's Coalition, National Unity Party, Lakas Christian Muslim Democrats at Partido Federal ng Pilipinas. Puro celebrities at traditional na politiko ang mga nasa senatorial tickets ng dalawang paksyon. May panukala ang mga nagsawa na sa mga ganyang nagnanasang magsenador. Maghalal ng bagong pangalan at mukha magsapalaran sa mga hindi maka-Duterte o maka-BBM. Wala namang malaking nagawa ang mga kasalukuyang senador. Naghahangad pang makabalik senado ang marami sa kanila. Tama na, sobra na, palitan na, magkakaroon ang madla ng bagong pag-asa.